sa kahimtunan, may katapusan. Imong pagkamaayo, imong kaluoy, hangtod sa kahimtunan, may katapusan. Imong pagkamaayo, imong kaluoy, hangtod sa kahimtunan, may katapusan. Imong pagkamaayo, imong kaluoy, hangtod sa kahimtunan, may katapusan. Maayo ka, maayo, imong kaluoy ay katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy ay katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy ay katapusan. Maayo ka, maayo ka, Praise the Lord. Maayong hapon diri sa kuang gikahimutangan, maayong gabi sa Davao mga igsoon. Magandang gabi po sa lahat na nandito na po sa ating live streaming mga kapatid. Kala ko hindi ako makapag-live kasi may fellowship ang Davao mga kapatid ng mga kabatanunan. So nag-isip ko maigsoon nga dili ko maka-live karon kay which is a Saturday ang gihatag sa tuang butan nga pastor mga igsoon nga kahigayunan kada Sabado sa alauna sa hapon, pero dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios no nga siya gayud nagahatag sa tuang tanan og kahigayunan o agmantaha lang ninyo maigsoon nga niya nasad ko sa inyong atubangan naanak pod ko sa inyong Facebook maigsoon. Unang-una sa tanan pasalamatan ako ang Dios nga siya maayo gyud sa matag usa nato ka mga kinabuhi maigsoon. Akong ipanimbaya ang ato ang maigsuunan. Salamat sa 11 viewers nga naa na uban kanako. Salamat sa Dios nga wala mo napulan sa ato sa pulong sa atong buhi nga Dios no, kay as we know mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo mo'y atong pagkaon sa atong kalag sama usab no sa pagkaon nga gutumon gyud ta, napatay snacks nga machipi, napatay snacks nga mga bisag unsa na lang maigsuon para lang gyud masigilang tag-feed sa pagkaon diha sa material o dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Og akong ipanimbaya atong mga kaigsuonan na adiri sila sis Mayel, sis Bibi o Rapa no, bisan unsa sila ka busy ani ang Dios ania sila maigsuon nagapaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Og usab na si Brother Wilson iyang gipanawagan iyang mga kaigsuunan, iyang mga brethren mga igsoon dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios nga usa ka dakong butang nga ma-share nato ang pulong sa atong buhi nga Dios no, dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Og usab ania sila ganina na ako'y nakita dito si Ate Milds nga lakar ambot kung dili ko sure kung silingan ba namo siya dito sa Davao kung kinsa ni siya mga igsoon, pero salamat sa Ginoo nga naa siya uban kanako si Pastor Gisrel. Amen, praise the Lord, insya blessed evening akong maigsuon. Hallelujah, sis Bibing siya, hello sis Ruth, naminaw rako kay busy ang busy ang senyora. Yes, busy gyud karon maigsoon kay bisan kami man gani busy sad mi, pero ko Lord gihatag man jud nimo ning kahigayunan, dili lang gyud nako kini nga pakyason kani nga time mga igsoon. Naguna jud ko gani nga dili na ko salamat makakuan pa gyud, pero human gyud sila 1 o'clock sharp og sayang ang panahon mga igsoon no, gihatag sa to kabalo ko nga naay nagaatang mayroong
nag-aabang sa live streaming ng Davao. Hallelujah. Kaya nga minsan yung iba naghahanap, sabi lang, nasaan na ba ang live streaming ng Davao? Hallelujah. Kasi nga nakasanayan na natin mga kapatid, sabi nga ng preaching kanina, na habit na natin, no? Salamat sa Panginoon, at ang ating habit ay nasa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Diyos magpakailanman. Nawa po ang magiging habit natin mga kapatid ay manood lang ng manood ng salita ng Panginoon, kasi ito po ang pinakamagandang habit na mangyayari sa ating buhay, because it will bring us unto the eternal life where Jesus nandun mga kapatid. Kasi kung sabi nga ng preacher kanina, si Brother Jingjing, I was blessed mga kapatid, kasi sabi ko, Lord, hallelujah, purihin ang iyong pangalan, kasi sabi niya doon sa kanyang preaching, minsan may mga habit tayo na nakontrol na tayo ng ating habit mga kapatid, yung mga habit na hindi maganda. Tayo na ang hinihila ng mga habit na yaan. Pero salamat sa Panginoon at hinihila tayo ng ating habit sa pakikinig sa salita ng ating Diyos. Sabi nandito rin si Nels M. Nakanunego. Dito sila mga kapatid, and to God be the glory, kasi every po live streaming mga kapatid, makikita ko po ang mga bago-bagong mga kapatiran, hallelujah, na makikita ko sa screen mga kapatid. At salamat sa Panginoon na ang salita ng Diyos ay nakakarating kahit saan man mga kapatid. One time nga sa aming online Bible study mga kapatid, mayroong mga foreigner, hallelujah, na sumali, and to God be the glory. They are also those speak in tongues while we are worshiping the Lord, hallelujah. Kaya magiging habit sana natin ang ating cellphone, gawin nating habit ito na pagkikinig, panunood, hallelujah. Kung hindi pa tayo magsawa, magbasa pa tayo ng Bible, hallelujah. At bibigyan tayo ng Panginoon ng habit na ganun. If we will if we will try ourselves, bigyan natin ng pagkakataon talaga ang Panginoon. We do our best, our faith, kailangan nandun. Pero faith na may kasamang aksyon, tayo talaga ang mag-initiate una para makita ng Panginoon ang ating willingness sa pakikinig sa salita ng Diyos. At magtaka tayo, hindi tayo magsasawa mga kapatid. Andun pa yung minsan, hindi pa ako nagsawa sa live streaming, I will read my Holy Bible. At hindi mo na malayan, 2 hours ka na palang nagbabasa ng salita ng Panginoon. At kulang ang 24 hours mga kapatid kung tayo po ay tutok sa salita ng Panginoon, hallelujah. Nandito rin si Dong Im John, sabi niya nakuha niya siyang naka-text na po siya, no? O isa siya na kailangan pa na palagi siya na nakikinig sa salita ng Diyos, at later on tatanggapin ng ating Panginoong Jesus, hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon, wag lang tayong tumigil sa pakikinig sa salita ng ating Diyos, no? Share and share with your with our mga kaubanan, may labi na kauban na to sa mga trabaho nga wala pa nakahibalo sa pulong stong buhay nga Diyos. Nandito rin si Bernadette Tubadan siya, amen. Sis Ottoler, sis Jenny, I was also blessed sa ilang mga group, mga igsong dalay gun ang ngalan stong buhay nga Diyos. Dito po nagiging busy ang mga, to God be the glory, hindi po namin itinataas, pero purihin po ang pangalan ng Diyos, hallelujah. Kasi ang cellphone ay ginamit ngayon, hallelujah, ng ating Panginoon to spread the word of God, hallelujah. Nagkaroon ng mga group Bible studies, hallelujah, hallelujah. At may narinig ko mga kapatid na sabi nila magpabaptize sila even in the live streaming lang mga kapatid. Kasi bakit? Para bang nanganganak ba na hindi na mapipigilan talaga? Kailangan ko nang maipanganak ito. Kailangan ko nang mabaptize in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kasi ang panahon natin mga kapatid, sabi nila ang rapture ay malapit na, but there is more nearer than our rapture, at ito ang ating kamatayan. Hallelujah. Hindi natin alam ngayon ay okay tayo. Maya-maya hindi rin natin alam, nadulas tayo or whatever, kung paano tayo kukunin ng ating Panginoong Jesus. Nadulas ba tayo sa CR? Whatsoever? Hallelujah. But at least handang-handa tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan talagang pinapanalangin ko lagi mga kapatid ko. Lord, hallelujah. Maging handa lang sana ako. Kaya 3 days na walang internet mga kapatid doon pinuntahan ko. Para na akong sabi ko, God, ito na lang ba? Ito na lang ba? Sabi ko, pero to God be the glory, no? Maghahanap tayo kasi nagiging habit natin ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. At nandito rin si Sis Jenny siya, glory to God. Hallelujah. Sabi niya
Sis Mary Tarak, nandito rin, maayong gabi ikaas Davao, maayong hapon sis Ruthie, maayong gabi idiha sis. Hallelujah, sis Bibi, bahala magkalisod basta kapaminaw lang, amen. To God be the glory. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Sis Rain, nag-heart shop praying, sis Rain, hallelujah. Sis Bibi, nadawagan po siya, no? Hallelujah. Sis Mel, Jong Lakar, God bless sis Ruth. Good PM, continue preaching the word of God. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios, sis. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa imong po di ano, sis Bibi, hello sis Ruth, minaw ra ko. Then kinsa pa ni sis Mayel, naapod siya diri, sis Brother Wilson, nanawagan siya, hallelujah. Dalaygon ang Dios sa itong makinabuhi mga igsoon. Kinsa pa ni din sis Lesa Ayunan from Japan, hallelujah. Mga OFW team, naapod sila diri, no? Sis Lisa Ayunan is watching, kabalo ko busy po sila. Sis Mona Himalaw, God bless you Sister Ruth, og sa tanan nga ng mga viewers. Kani sila naani sa Manila, si Sis Mona, no? Permintin ako ni siya makitaan sa live streaming yun nga mga naga-view. Si Pastora Aileen, nandito po si Pastora Aileen, no? Ang asawa ni Pastor Danny T. Mario nga usapod nagapaminaw sad ko sa ilahang live streaming magison. Do I view late, pero naagid gihapon ko'y makuha ko dalay gyud ang ngalan sa nga Dios kung dili ta maminaw mga igsoon ambot lang dabag yun ka tayo makuha, no? Hallelujah. Pero wala yun. Kaya Romans 10:17, then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah. Magkinsa pa ni din hino si Mitch Loves Lloyd. Salamat sa imong pagtanaw sis. Ingon si Pastora Aileen, sabi niya pagkaanindot sa awit, sis muna maayo ka. Yes, amen, maayo ka. Ang Dios maayo gyud sa tanang higayon. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa buhi nga Dios. Sis Rain siya, maayong gabi ikaas Davao at Tirut og sa tanan viewers. God bless us all. Hallelujah. Sis Pastora Abet, naapod siya, no? God bless always sa tanan mga viewers. Si Pastora Abet permintive gyud po naka maka-view ani niya. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa buhi nga Dios nga gigamit gyud sila sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygon siya og kinsa pa ri ang mga igsoon. Salamat sa mga anak sa Dios nga ni ana og ako sab gipanimbaya ang tanan nga mga EMP. Hallelujah. EMP ay Association of Ministers in the Philippines, gikan sa ang president, vice president sa tanan down. Hallelujah. Sa tuang district presbyters, sa tuang mga regional supervisors ug sa United Pentecostals mga igsoon. We are one in the Lord. Hallelujah. Yan talaga ang isaksak natin sa ating maisip mga kapatid, na ang lahat na binabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus at nag-obey sa kanyang holiness mga kapatid at naniwala sa Holy Ghost. Hallelujah. Yun po ang pinaka-importante kasi dalawa po ang requirements. John 3:5. Hallelujah. Na we need to be baptized in the name of Jesus Christ and in the baptism of the Holy Ghost. And the baptism of the Holy Ghost, only the Lord can give that one mga kapatid, kasi meron daw po iba ngayon na doon naniwala man naniwala man in the baptism of the name of Jesus Christ, pero hindi naniwala sa Holy Ghost mga igsoon. It useless. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Diyos mga kapatid. Kailangan yung dalawa magsama yan. Hindi yan magkahiwalay, no? Kailangan talaga. Kaya kailangan din nating maging magmatsyag, o yung bang huwag tayong ma-deceive. Hallelujah. Sa kahit anong katuruan. Kailangan talaga naniwala at nag-exercise sa Holy Ghost mga kapatid, at sa baptism in the name of Jesus Christ, at sa holiness na gusto ng ating Panginoon. Wala tayong sariling holiness, hallelujah, kundi ang Diyos lang. Nung nakaraan mga kapatid, but let us pray, hallelujah. O dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, O God, Lord, nagpapasalamat ako Panginoon sa iyong kabutihan, O God, hallelujah. Dalaygon ang imong ngalan, Ginoong Jesus, wala ko'y arang mahimo, O God, dili ko takos, Ginoo Lord, dili ko takos, O God. Daghan ang angayan, Ginoo, takos nga muwali sa imong pulong, O Dios, hapan. Lord, akong giisip, O Dios, nga dakong kahigayunan, Ginoo, ang mo share sa imong pulong, O Dios, hallelujah, uban sa akong pagpaubos sa akong kaugalingon, Ginoo Lord, hallelujah. Dili gyud ko angayan og dili gyud ako takos, Ginoo Lord, apan dalaygon ka, Ginoo Lord, hallelujah. Nga ikaw, O Dios, ang Dios nga buhi nga akong gialagaran, God. Ikaw ang Dios nga maluluyon, Lord. Ikaw ang Dios nga forever, Jesus, hallelujah, God, hallelujah. Dalaygon ka, Lord, hallelujah, sa walay katapusan, God, bisan pa man, Lord, nining mga viewers, O God, with me, Lord, ikaw, O Dios, magapanalangin sa ilaha, Ginoo, kung unsa man ilang gikinahanglan, Lord, kung ana man sila sa kahimtang, Lord, Ginoo Dios nga nagakaluya sa pagpangalagad, Lord, dasiga kaming tanan, Ginoo Lord, hallelujah, by your word, O God, hallelujah, nga mahoy makapaigmat na usab namo, Ginoo Lord, nga mabaskog kami, Ginoo Dios, Lord, og mabaskog kami sa pagpangalagad sa imuha, Ginoo. Tabangi kami, Lord, unang-unas tanan, Ginoo, pasaylo ako, Dios, sa hunahuna, Lord, sa binuhatan, O God, sa tinanawan, Lord, sa sinultihan, sa mga
mga pulong sa kasing-kasing Lord, sa tanan o Dios ng mga pamaagi Lord nga ako napakyas gayud sa imuha Ginoo Lord. Panalanginan mo Dios kining topic Ginoo Dios nga pagadalon o God, hallelujah. Bisan ako man Ginoo Lord, salamat nga imuha kong pagabadlungon Ginoo, pinaagi niining mga topic o Dios God. Dili ako exempted ani Ginoo, apil ko ni ani o Dios, hallelujah. Dalaygon ang imong ngalan Ginoo Jesus, dalaygon ang imong ngalan Lord. Let your Holy Ghost Ginoo will be with us o God. Lord, ingon ka Lord, 2 or 3 gathered in my name, you are in the midst of us o God, hallelujah. Dalaygon ka Jesus sa walay katapusan Lord, unsa man nga mga espiritu o Dios nga dili maayo Lord, I rebuke in the name of Jesus, hallelujah. Tuguti Lord nga malipay miss imong mga pulong o Dios og makakaplag usab ikaw og kalipay sa among kinabuhi Ginoo Lord, karon makagain kami og kusog Ginoo Dios, hallelujah. Because ingon ka Lord, the joy of the Lord is my strength, hallelujah. Your joy Ginoo Lord is our strength o God, hallelujah. Dalaygon ang imong ngalan o Dios. O Dios, I pray in the name of Jesus. Amen and amen. No, atong miaging maigsoon atong hisgutan na to ang temperance maigsoon no, naana ta sa kung hisgot og temperance, basahon na to ang 1 Peter 5:6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang Dios upang kayo'y itaas sa kapanahunan. So diri mga igsoon, makailangan gyud nato nga magpakaubos lang ta sa ibabaw sa atong buhi nga Dios, magpasubmit tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung may Tagalog po ba dito, comment lang po kayo para matuloy-tuloy po ang Tagalog at pagpasensyahan niyo na ha ang Tagalog ko mga kapatid. Hallelujah. Sis Gemadel, nandito din siya. Amen. Hallelujah. Mga kasamahan ko po sa group Bible study mga kapatid. Nandito rin sino pa ba tong nandito mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Then, napag-usapan natin ang temperance, mga kapatid. Then, revenge. Doon sa temperance, ano ba ang kailangan nating pigilin sa ating mga sarili, mga kapatid? Kasi maraming mga bagay nga makahadlang yun ba? Nga makapapugong sa pagbuhat ug maayo diya sa itong buhi nga Dios nga, oops, agoy. Timpa muna, murag wala gyud ko temperance ani. Unsa ganin ang temperance mga igsoon? Pagpipigil, self-control, moderation in action. Hallelujah. Bisag ka nang lami na gyud unta, pero because the word of the Lord reminded us, oops, hallelujah, pigilan mo ang iyong sarili. Pigilan mo ganina sa preaching ni Brother Jingjing mga igsoon. Nag-talk siya dito about sa habit mga igsoon. Bad habit. Bad habit ang iyahang giistoryahan. Nga usahay daw kanang habit na gyud nato nga parihaan nang di ta daw ta katulog kung dili magsigig tan-aw og TV. That is habit mga igsoon. Kanang mga butang ba nga nakasanayan na nimo nga unsa imong buhaton nga dili na ka makakita og comfort kung wala dili nato mabuhat na nga habit mga igsoon. Dalay ang ngalan sa tungwi nga Dios. Ingon ko bitaw no, tama yun. Pero we are the one nga buhaton na to sa kaugalingon Lord, hallelujah. Kailangan yun na to pigilan mga kapatid. May temperance tayo sa lahat ng bagay. Pero magawa lang natin ito. I'm sure mga kapatid, magawa lang natin ang lahat ng ito kung filled with the Holy Ghost. Kung lagi tayong puno ng Holy Ghost mga igsoon. Kaya nga sana sa lahat ng gawain at kanina mga kapatid sabi ko Lord salamat sa Panginoon at pinuno mo ng Holy Ghost ang mga anak mo mga kapatid mo Panginoon. Sabi ko kasi habang may ganun mga kapatid no, magiging prayer warrior tayo para sa kanila that they will be filled with the Holy Ghost mga kapatid sa lahat ng gawain. Kasi napag-aralan sa prayer warrior mga kapatid, we are acting as a mobilizer. Hallelujah. Yung nagpe-pray para sa gawain ng Panginoon na mag-move talaga ang Holy Ghost. Kasi kailangan talaga ang Holy Ghost natin ngayon mga kapatid. Kasi lahat ng itong pinag-usapan natin, mga bad habits, anything mga kapatid, pagpuno tayo ng Holy Ghost, kayang-kaya nating gawin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yung sabi niya doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit mga kapatid? Dahil puno tayo ng Holy Ghost. Mapagpigilan na natin ang ating galit. Hallelujah. Pag galit na galit tayo, oops, okay. Lalo na pag ang gawain, galing tayo sa gawain and we are filled with the Holy Ghost. Andito rin Sir Helen Fabria. Diyan din tayo, pag-ingatan din natin kasi alam natin na ang kaaway, mga kapatid, grabe din siya. Hallelujah. Maghahanap ng maliit na butas at nagtaka ka na lang na ang temperance natin, hallelujah, ay nawawala. Pero hindi natin hayaan, mga kapatid. No, tayo mismo, pag may ganun na, gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Rebuke natin sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan may ganun sa pangyayari sa buhay ko. Minsan parang nakakairita, nakakainis ang mga sitwasyon. Ay, araw-araw ito mga kapatid, imposible, lalo na yung mga babae na minsan no, may buwan ng dalaw, hindi natin maintindihan yung mga sarili natin. Bakit ba kunting bagay lang naiinis tayo? But
We need to be reminded mga kapatid na kailangan ma-rebuke kaagad-agad ang ating mga spirito na hindi kaya-aya mga kapatid. Kasi araw-araw nagtaka na lang tayo pagmumulan ng lahat ng gulo mga kapatid, no? Kaya ang revenge, hindi daw yan sa atin. Sabi ng Romans 12:19, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Panginoon sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Yes, true, ang Panginoon lang, pero minsan tao lang tayo, no? Napupuno at napupuno tayo. Sabi ni Sis Janessa, napupuno din ang tao pag ang laman. Pero pag puno tayo sa Holy Ghost, andon yung tumatawa tayo. Hallelujah. Andon yung pinapasalamatan natin yung nagpipersecute. Andon yung nagpupuri pa rin tayo sa Panginoon kahit nasasaktan tayo. Mahirap mga kapatid, no? Basta puno lang tayo ng Holy Ghost. Yun lang ang masasabi ko. Wala nang iba. Pero pag hindi, pag laman, ayaw ng laman magpakumbaba. Ayaw ng laman na sumuko. Ayaw ng laman na hindi maghiganti. Hallelujah. Tapos napag-usapan natin ang lust of the flesh. Ito, gabi din to, pero muli napag-usapan ko na yan last, no? Kaya hindi na natin balikan kasi masakit ba ya ito, sobrang sakit. Lust of the flesh, hallelujah. Kasi ang laman, ayaw talagang gumawa ng mabuti. Grabe talaga ang laman, no? Din tank, hallelujah, ang tank, itong bibig talaga, grabe talaga din tong bibig. Kaya sabi nga dito, kahit daw kahit daw tayo, sabi niya sa James 1:26, if we are claiming that we are a religious person, but you don't know how to control your tongue, you are fooling yourselves and your religion become useless. Hallelujah, useless talaga lahat mga kapatid. Kasi pag mag-away na, yan ang pasimba-simba. Yan ang paano-ano, pero ang bunganga, grabe naman, parang hindi nakakilala sa Panginoon. Ganyan talagang tagalabas. Kasi titingnan lang nila tayo kung ano ang mapinagagawa natin pag magkamali. Ang anak ng Diyos ng isa, nawawala ang siyam. Hallelujah. Pero, yan na talaga ang bibig. Tsaka ang bibig din mga kapatid, mapapansin mo, nagbibigay ng pagpapala. Nagbibigay din siya ng curse mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan ba ang bibig din ang magdadala ng kaguluhan. Kasi pag hatid-hatid mo yung mga istorya, ganito, ganyan, ganyan. Buti sana kung karne daw kay kuhanan. Pero ang istorya kay hindi man, dagdagan man. Hallelujah. Dagdagan man. Akto man ito, tamaan ako nito mga kapatid. Mga last days nga, sabi ko, Lord, sobrang nag-pray ako sa Panginoon, Lord, parang may nasabi ako na hindi maganda yun. Kasi minsan, no, pag may maghatid sa atin ng mga chismis, nakapagsabi tayo, ay, oo nga no, hala, hanggang nakipag ka na rin, nadagdagan mo na, pero watch out tayo mga kapatid, kasi yung idinagdag mo, yun ang dadalhin ng kaaway doon sa paghahatiran na naman yan ng chismis. Nagtaka ka, bakit nagalit siya sa iyo? Nagtaka ka, bakit kaya yung sister ko hindi na umimik sa akin? Ano kayang pinagsasabi ko? Yun pala, maliit lang na bagay. Kung baga sa atin pang president mga kapatid, hindi buo yung istorya na kinuha. Ang kinuha yung maikli lang, yung kinuha yung pang pinakabad. No? Ganun ang istorya mga kapatid, pero pigilan natin ang ating bibig talaga. No? Itong bibig, maliit lang to na bahagi sa ating katawan, pero nakapagpasira ng ating buong pagkatao mga kapatid, at makapagpahila sa atin sa impyerno. Meron dito si Pastor James na sinabi din, and limutan ko lang kung saan, talagang magpapahila din siya papuntang impyerno, kasi nandun na misunderstanding, nandun ang hindi pagkakaunawaan, nandun ang lahat mga kapatid. Sabi, one time may narinig ako mga kapatid na nag-preach, sabi niya, kung mayroon ba daw na tao na maghahatid sa atin ng chismis, pwede ba daw sabihin natin, ops, wag mong dalhan ang tainga ko ng basura. Say amen sa magsasabi ng ganon dyan sa comment. Hallelujah. Hindi ba kayo sasabihin na to? Hindi ba kayo magagalit? Hindi na kita kaibigan. Hindi mo kasi sinasabi kung ano yung sinasabi, yung ano mo sana, sasabihin mo sana. Di ba ganon tayo mga kapatid, ang laman? Nagagalit pa tayo sa tao, or na-upset pa tayo sa tao pag hindi tayo sinasabihan kung anong chismis yun. Hallelujah. Pero sabi ng isang pastor, pwede ba daw sabihin natin or i-rebuke natin sa ating mind, ayokong lalagyan ng basura ang tainga ko. Kasi minsan ang chismis mga kapatid, basura. Pero pagdating sa word of God, antok na antok tayo. Agoy, tamaan ako.
Praise the Lord. Pero salamat sa Panginoon at binago tayo araw-araw, no? Araw-araw magkakamali tayo mga kapatid. Ako man din nung isang araw sabi ko, Lord, teka muna. Yung mga other days mga kapatid, teka muna. Lalo na pag ang kasama natin ay mga hindi na mananampalataya sa Panginoon, no? Parang hindi, we are acting also parang hindi mananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Kasi nalilimutan natin tamaan ako mga kapatid. Talagang pinupoint ko talaga yung sarili ko. Hallelujah. 4 panadaliri ang nandito sa akin. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Kasi minsan nalilimutan natin ang laman. Minsan ang siyang mananahan. Pero purihin ang Diyos na tayo man mga kapatid ay pinalalahanan ng ating Panginoon. Kaya purihin siya sa lahat ng oras. Hallelujah. Magpasalamat tayo kung marirebuke tayo ng salita ng Panginoon. Huwag din tayong magalit, no? Huwag din tayong pag may tao na nakapagbigay ng way na maputol yung ginagawa natin. Huwag din tayong magalit mga kapatid. Kundi pasalamatan at isipin natin na siguro that person mga kapatid, inaalaw ng Panginoon na mag-minister sa atin para matigil tayo mga kapatid, yung ating mga kung ano-anong pinagagawa, mga kababalaghan. Bakit? Nawala ako? Ha? Wala? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Nawala yata daw ako mga kapatid. Oo. Patay man. Yes, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Medyo nawala po ang ating connection mga kapatid. Nandyan pa ba ako? Praise Jesus. Hallelujah. Pero nandito man yung monitor ko. Hindi man siya nawala. Praise God. Hallelujah. Nandun ba ko mga kapatid? Sabihin ba daw natin sa ating mga sarili, oops, wag mong lagyan ng basura ang aking tainga. Mahirap gawin mga kapatid, no? Pero pag maging habit na natin na ayaw kong palagyan ng ang tainga ko, kay minsan parang sa isip ko parang gusto ko na lang minsan walang kausap. Kasi minsan ang bibig ko hindi ko rin minsan mapigilan eh. Kasi tao din ako mga kapatid. Lalo na pag nandun ang kasama mo ay iba, talagang para din akong acting parang hindi na nampalitan. Kaya nung mga nakarang araw, nagrepent talaga ako sa Panginoon. Lord, nagrepent talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, God, patawarin mo ako. Kahit man siguro hindi tayo nagmura. Pero yung pag na tayo na, siyang pinagmula ng chismis, na si ganito, si ganyan daw. Lahat ng mga kung ano-ano na lang mga kapatid nakikita natin. Pero minsan, nalimutan natin na tingnan ang ating sarili. Ang advice ng Panginoon sa Luke 6:41, sabi niya, wag daw nating titingnan ang puwing ang puling sa mata sa atong igsuon, kundi tan-awo nato ang puling nga naa sa ato. Ang mauno usahin ko, Lord, mas kinahanglan natay muto mga igsuon nga He is better than me. He is good than me. Hallelujah. Para perminti na tumakuan sa atong kinabuhi nga, dili jud ko maayo. Siya lang ang maayo, pero naging maayo ta tungod sa atong buhi nga Dios, no? Mas labing maayo siya kay kanako. Hallelujah. Hallelujah. Kay para diha mga igsoon, perminti gyud nato ma-recall sa atong hunahuna nga we are nothing in the sa diha sa tuang buhi nga Dios. Hallelujah. Mao na mga igsoon, ang tank pinakalisod yun ning tank mga igsoon. Pero again, ako lang yung maistorya maigsoon kung atong tank, kung dili pa gyud nato mapigilan. Hallelujah. Hallelujah. Magduta og prayer and fasting. Atong iampos tong buhi nga Dios. Lord, dili ko gusto God nga kining tank na ko ginumaw gyud magpahila nako dito sa impyerno. Hallelujah. Nga dali lang kaini siya makabitaw og sakit nga salita. Dali lang kaini siya mosyagit ning akong baba. Dali na kaini mo singgit ning ako ang baba. Kinuko ako, igod kay ko mga igsoon, pero ingko Lord, hinahinayan. Salamat sa Ginoo kay ginahinay ra gid po niya. Maunang usay murag makakuan dayon ko nga iko, ako ang baba murag din na gyud maayo. Ako adayong mag-meditate dayon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. Ning ana lang mga igsoon, ning ana lang ka simple. Ang ato ang pagpangalaga diha sa tong buhi nga Dios. Lisod nga lisod. Hallelujah. Lisod nga lisod. Ako man mga igsoon, perti ka lisod. Pero ato lang yung paningkamutan uban sa tabang sa tong buhi nga Dios. Ug ang ikaupat mga igsoon, maynta mahuman nato ni Nurono, ang drinking, ang pag-inom daw og dili ng pag-inom og tubig mga igsoon ha. Kinahanglan man nato na kanang pag-inom. Hallelujah. Kung naaman diri no mga anak sa Dios nga wala pa gyud maglisod ta pa gyud mga igsoon. Pero dili pud ko manghukom mga igsoon ha. Ang pulong sa tong buhi nga Dios atong paistoryahon. Diri sa Proverbs gi-advisean ta sa tong buhi nga Dios kay ngano man mga igsoon nga perminti nag-advise atong buhi nga Dios kay gusto gyud niya
niya nga makadangat ta sa balay sa iya sa langit unya mga igsoon. Gusto niya nga maoke ang atong kinabuhi mga igsoon. Ingon siya diri sa Proverbs 23:30 to 33, silang nagaghintay sa alak, silang nagsisiayon upang maghanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbigay ng kanyang kulay sa saro, sa huli ay kumakagat ito ng parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong mga puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Amen. Hallelujah. Pinalalahanan tayo ng ating Panginoon kahit nga sa pagtingin. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Kasi nangdadaya ito. Nangdadaya na naman siya. Ang drinking ng makalasing mga kapatid, yun ang problema, no? Kanabang mo inumtag makahubog, hallelujah, kay usahay ingon sila bisag unsa pa kuno ka edukado sa tao, basta mahubog na, basta magiging lasing na siya, wala lahat yung pagka-educated niya, no? Bakit mga kapatid? Kasi ano na siya, lango na siya ng alak, pero pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na wag sana tayong maging ganun mga kapatid. Ang hirap, ako masyadong makarelate nito kasi hindi ako lalaki. Iwan ko lang sa lalaki dyan, pwedeng makashare sila through their comments mga kapatid, kung ano ba ang magiging buhay ng ganun mga kapatid, kasi hindi ko masyadong mapapenetrate ito mga kapatid, kasi yung pag-iinom ng nakalalasing ay curiosity minsan dumating nung na-backslide ako, pero sabi ko ganun lang pala, wala namang ka namang makukuha. Bakit yung iba halos nagiging habit na rin nila, nagiging buhay na nila ang ganun? Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, pinaalalahanan niya tayo na kung maari sana ay wag na tayong uminom mga kapatid ng nakalalasing, kasi nagbibigay lang ito ng hindi maganda sa ating mabuhay. Magiging ugat din siya ng lahat ng mga kaguluhan. Diba? Paglasing na, nandun na yung boastful na tayo. Nandun na yung parang ang salita mo, hindi na mapipigilan. Sabi nila, ang tahimik daw, pagpainumin mo, magiging daldalira. Kasi nandun, lumabas lahat. Andun na lahat yung mga, siya na lahat ang bida. Pero pag hindi pa nakainom, hindi umiimik. Pag maapakan lang ang paa, saka lang magsabi, aray! May ganun. Pero pag nakainom na mga kapatid, doon lumalabas, nagiging nandun na, kadalasan talaga sa mga balita, yun talaga, bakit nagpapatayan si ganito, si ganyan? Kasi mga lasing sila. Wala na sa sariling mga huwisyo nila mga kapatid. Wala na sila sa mga sariling katinuan or ano ba yung mga iba pa mga kapatid. Kaya kailangan talaga na wag nating gagawin. No? Sabi pa nga sa 1 Corinthians 5:11, kung mayroon daw ganun, wag daw tayong makisaluman sa kanila. Grabe talaga ang sabi ng Panginoon mga kapatid. Kasi bakit? Nung una-una patikim-tikim lang. Nung una parang ano lang siya, slight. Hanggang mga kapatid, mga kapatid, yung ano lang siya, yung makalasing lang. Hanggang sa hindi pa talaga makontento, ando na yung drugs mga kapatid. Papasok na ang drugs. Isasali ko lang dito ang drugs mga kapatid. Kasi ito talaga ang pinaka-problema hanggang ngayon ng ating mga gobyerno sa iba't ibang dako man ng buong mundo. Ang drugs talaga mga kapatid. Illegal use of drugs. Hallelujah. Kasi yung drugs mga kapatid, grabe yan. Yan ang pumapatay din sa isang tao. Buhay ka pa, naglalakad ka pa, pero ang buhay mo ay wala na. Parang walking dead ka na mga kapatid. So doon pa lang yan, sa drinking, doon na siya magsisimula hanggang sa magda-drugs na mga kapatid. At hirap, alam ko mga kapatid, nung una mga kapatid, may nagsabi sa akin, tikim ka kahit isang ganyanan lang daw, isang ganyanan ng drugs. Sabi ko, salamat sa Panginoon na mga nananalangin na aking mga magulang mga kapatid na nagiging prayer warrior ko in times of my backsliding stage. Kasi nung time na yun, ang isip ko ay sobrang matino pa mga kapatid. Sabi ko, hindi ko papapasukin ang drugs. Bahala na lang siguro magkahalintuwad yung tuwad tong sarili ko, pero wag na lang yung drugs. Hallelujah. Kasi may talagang malakas na nagsabi sa isip ko at alam ko mga kapatid na yun ang Holy Ghost. Hallelujah. Na nagsasabi sa akin, kasi ang prayer ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid at kung sino-sino pa na nagpe-pray para sa akin mga kapatid, yun talaga ang tumimo sa isip ko, hindi ako sa drugs. Hallelujah. Bahala na lang siguro kung anong klase ang mayroon tayo mga kapatid, wag na lang yung drugs, no? Kasi ang drugs talaga, I have a friend close to mine, hallelujah, na grabe talaga nalulung sa drugs.
drugs. Hallelujah. Sabi ko, Lord, wala na tayong buhay doon mga kapatid. Ang Diyos lang ang makapagbigay ng miracle. Hallelujah. Sa tulong din natin mga kapatid, pag-pray sila. Kaya kung may mga kamag-anak pa tayo, kung may mga anak ng Diyos na nalulung doon mga kapatid, pray for them. Hallelujah. Ipanalangin natin sila sa Panginoon na makabalik sila sa paanan ng ating Panginoon. Kasi pag drugs na mga kapatid, ang hirap mga kapatid, nandun na yung may nakilala ako noon na sabi nila, narinig ko lang ang istorya mga kapatid na ang drugs daw pwedeng makapagbaliw. Nang naisip ko talaga noon mga kapatid, baka maglakad ako sa daan na wala ako, hubad ako. Kasi wala na tayong sariling katinuan. Pag sobrang lulong tayo sa drugs, kaya ang mga drug addict mga kapatid, pwede nilang pumatay, pwede lahat magnakaw, lahat naggagawin, masuplayan lang. Kasi yung habit hindi na maialis. Yun na ang nagpakontrol sa kanila mga kapatid, sa atin mga buhay. Kung halimbawa mapasok tayo dyan, kaya salamat sa Panginoon na kailanman ang Diyos ay nandun sa atin mga kapatid doon, na laging nagpapaalala. Kaya salamat talaga. Kaya kung maari lang, wag na lang daw tayo, kahit man lang, wag na lang nating subukin. Sabi nga nating presidente, wag mo nang subukin. Hallelujah. Wag mo nang naisin na pasukin pa. Kaya ganun din sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, do not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Kung pwede mga kapatid, pag may ganung isip tayo, Lord, parang gusto ko, ano kaya yan? Curiosity ba? Minsan, no? Lalo na ang mga inborn Christian, curiosity ang darating sa kanilang mga isip. Ano ba ang magiging, ano bang pakiramdam ng ganun-ganun? Mga inborn Christian, mga kapatid, ano ba talaga yan? Pero yun pala patikim-tikim hanggang at walang magandang kinabukasan mga kapatid sa laging mga naglalasing. Ang kita laging kulang mga kapatid. Marami akong narinig, hallelujah. At saka magulo ang buhay ng kanilang mga mag-asawa, kahit anong buong family mga kapatid. Pero hindi natin sila tutulungan natin sa pananalangin kasi tayo man din ay nanggaling din doon. Hallelujah. Tayo man din ay nagiging struggle sa lahat ng bagay. Kaya wag din tayong magiging Fariseo mga kapatid, no? Nanalangin ako Panginoon. Pinasalamatan kita Panginoon na hindi ako kagaya ni ganito, ni ganyan. Pero manalangin tayo mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Kung ating yung mga wala pa sa Panginoon. Hallelujah. Na madala sila sa Panginoon. At maputol na yun kasi hirap. Siguro ang gulo-gulo talaga ng buhay na yan. Hallelujah. At saka sobrang at makapagpalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Lalo na sa mga anak ng Diyos, no? Kailangan talaga kung may mga asawa pa tayo, may mga kapatid pa tayo na wala pa sa Panginoon, do a prayer and fasting para sa kanila mga kapatid. Hallelujah. At magulat tayo, babaguhin sila ng ating Panginoong Jesus. At magugulat tayo, hallelujah, na nandun na sila sa presensya ng ating Panginoon. Kaya wag tayong pakawala. Kung may mga iba pa tayong nakikita na medyo may kulang pa mga kapatid, kneel down and pray to the Lord. Hallelujah. God, nga ang Diyos ang magbigay sa atin ng temperance sa lahat ng bagay at mapuno ng Holy Ghost. Yun lang talaga. Pag fail tayo with the Holy Ghost, kayang-kaya nating gawin ang ipagawa ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kayang-kaya natin na iwan ang lahat ng yan. Hallelujah. Sabi nga sa preacher kanina, sabi daw niya marami daw na-addict sa mga cellphone ngayon, sa mga online games, anything. Kasi pinagpipray pala ng kaaway din yan. Hallelujah. Kaya nga pala, totoo pala mga kapatid, magtaka tayo. Bakit na lang tayo pag parang na-addict na kaagad-agad tayo. Pero kung hindi tayo gagawa sa ating sarili na, Lord, tulungan mo ako. Gagawin, iwan ko na to. At i-set ang ating mind na, Lord, ano ko to sa iyo, Panginoon, ang aking isip, ibigay ko to sa iyo, ang aking puso, ibigay ko to sa iyo, at hayaan mo po na ikaw ang manahan sa aking buhay. Kaya yun mga kapatid, kailangan talaga. Kung meron man, hindi po ito pag-judge mga kapatid, hindi po ito pag kung ano-ano mga kapatid, but the Lord love us mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, kaya nga pumunta siya dito, nagpapako siya sa cross of Calvary dahil sa atin mga kapatid. Kaya wag tayong sumuko, no? Kung pwede, sabi nga nila, kanina din sa preacher, sabi niya, kung pwede, anybody to close to you, na mag-pray over kayo, na mawala ang ganun mga kapatid. Yung mga bad habits, hallelujah, yung walang temperance, hallelujah, kailangan maipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako, hallelujah, na kunin ito sa buhay ko. Gusto ko ang langit, gusto ko ang buhay na walang hanggan, hindi yung langit lang, yung langit na nandoon ang Panginoon, hallelujah. Kaya yun mga kapatid, no? Kailangan lang natin, at walang magandang buhay, wala talaga mga kapatid. Minsan, may marinig ako na mga
testimony mga kapatid, sabi nila mas malaki pa ang gastos sa inuman mga kapatid, pero pagdating sa pagkain, pagdating minsan sa mga damit, halos hindi na makabili. Bakit mga kapatid? Kasi nandun na sa inom mga kapatid, naubos na. Pero kung iipon-ipunin mo yan, makapagpatayo na siguro tayo ng bahay, no? Hallelujah. Kung araw-araw ay ipunin natin. Kaya talaga ang Panginoon, para lang rin sa ating kapakanan, ang kanyang ipinagbabawal mga kapatid, kasi gusto niya ang buhay sana na maaliwalas dito sa sanglibutang ito. Mabuhay sana na tahimik mga kapatid, at hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang inisip ng Panginoon. Wala man siyang ibang inisip na pinagbawalan tayo dahil sobra naman tong Panginoon. Uy, pinagbawal man lahat na lang bawal. Lahat ang ganito, bawal. Pero ipinagbawal yan dahil nakakasama din sa ating katawan. Tayo rin ang mag-suffer mga kapatid pag may sakit na tayo, dahil ang ating mga baga na sunog na, ang ating mga atay ay wala na, sira na, hindi na makapag-function ng maigi. Nandun na, magpa-pre-over na tayo sa ating pastor. Hallelujah. Andun na, gagastos na tayo doon sa hospital. Kasi ang ipinagbawal ng Panginoon para din sa ating mga kapatid, at higit sa lahat sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus, na andun yung kainitan natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya purihin ang pangalan ng ating Diyos mga kapatid, no? Na lagi nagpapaalala sa atin na kailangan drinking. Mga kasali na dito ang mga drug addiction mga kapatid. Pero hindi natin sila bring to the hindi na talaga yun, wala na yung pag-asa. May malaking pag-asa mga kapatid. Kaya pray din tayo ng pray, no? Huwag natin tingnan sila na wala na yung pag-asa, wala na yan talaga, wala na. May pag-asa sa ating Panginoong Jesus mga kapatid. Kaya napilitin natin ating masarili to become a prayer warrior to them, to become an intercessor para sa ating mga kapatid. Magdalanginan tayo mga kapatid, kasi yun ang sabi ng James 5:16, pray for one another, para tayo daw ay gumaling at gumaling sa lahat ng uri ng sakit mga kapatid. Sakit na spiritual, sakit na sa physical, aayusin ng Panginoon. Kaya pray to one another. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating buhay na Diyos, no? At saka dito sexual sins, ito naman napakadelikado na naman ito. Grabe, hallelujah. Inko Lord, murag tamaan, ako man din mga kapatid, no? Hindi ko ine-exempted ang aking sarili. Unang-unang pinangaralan ng Panginoon, ako ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, at ang Diyos natin ay mapagmahal at mahabagin. Hallelujah. Ayaw ko man sana na sabihin ito mga kapatid, pero kailangan. Kasi baka pagdating ng araw, bakit man si Ate Ruth hindi ba nagsabi ng ganun? Bakit man si Pastor Jose hindi man nagsabi ng ganun? Pero si Pastor Joe, lagi talaga siyang nagsasabi. Talagang hayag na hayag yan siya magsalita kung magsabi sa salita ng Panginoon. Sabi niya sexual sins, pero siguro hindi natin ito matapos, no? I have 5 minutes left. Hallelujah. Sabi niya 1 Thessalonians 4:3-5, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Hallelujah. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na magiging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintel na hindi nangakilala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Nag-advise na naman ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong magalit mga kapatid, ha? Huwag kayong mainis sa akin. Ako man din kasali nito mga kapatid. Kung hindi binago ng Diyos ang aking buhay. Hallelujah. Iwan ko na lang. I will be always open my life to everybody mga kapatid. Kasi para pagdating ng araw, wala bang makikita sa akin, magaling lang siya magsalita. Magaling, pero ang buhay, hindi niya isinasabuhay. Yun ang importante mga kapatid, maisabuhay talaga natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. Na hindi lang ito hanggang salita lang ng salita. Mahirap man, pero gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hingi tayo ng tulong. Luhod tayo sa Panginoon kung pwede. Lumuhod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Magmakaawa tayo kasi alalahanin natin mga kapatid ang impyerno. Ang impyerno talaga, totoo ang impyerno mga kapatid, no? Sabi niya dito sa 1 Thessalonians, kayo daw, minsan nakikiapid tayo, ang ating faith mga kapatid, nakikiapid tayo sa sanglibutan. Lagi pa rin tayo, no? Nakipag-sexual sins sa sanglibutan mga kapatid. Lagi pa rin nating ginagawa ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan, ito naman ay nagiging literal din. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, no? Parang, okay lang tong ganito, ganyan, kasi lalo na pag binata pa at dalaga, no? Sabi nila, okay lang to. Kasi ganito, ganyan, okay lang.
Pero ang Diyos, pinalalahanan natin, fornication is not allowed sa ating Panginoon. Hallelujah. Talagang ang daming bersikulo mga kapatid na sinasabi ng Biblia. Lalo na sa mga husband and wife na may mga asawa na mga kapatid. Pero minsan, wag lang din tayo, ako man din mga kapatid. Pero pinasalamatan ko ang Diyos na siya ang Diyos na mahabagin. Hallelujah. Kung pwede mga kapatid, atin talagang isipin ang salita ng ating Panginoong Jesus. Masakit ito kasi marami ang madadali mga kapatid kasi ang laman. Gustong nito. Hallelujah. May na-research nga ako mga kapatid na ang ano daw mga kapatid, sabi niya dito, sana yung na-research ko. Sabi niya doon mga kapatid na yung daw ganitong bagay sana mga kapatid ay isa siyang gift galing sa Panginoon. Pero na-abuse minsan, Sexual intimacy is a gift from God. Pero minsan, hallelujah, agoy mga anak ng Diyos, baka meron pa sa atin, para malumuhod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, magmakaawa tayo, Lord, hallelujah. Tulungan mo kami sa ganitong uri ng pamumuhay. Hallelujah, tulungan natin ang ating mga sarili, magmakaawa tayo. Kasi yung iba, isi-isi na lang ang ganito, hallelujah. Pero sa mga anak ng Diyos na nagbabasa ng salita ng Panginoon, hallelujah, pilitin natin sa tulong ng ating Panginoon. Ako man mga kapatid, hindi ako karapat-dapat. Tamaan ako sa salita ng ating Panginoong Jesus. Pero I admit to the Lord. Hallelujah. Salamat ng Panginoon at binago tayo ng ating Diyos, magpakumbaba lang tayo, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ipagpatuloy natin to next week, mga kapatid. Sana po ay matapos natin next week matapos natin siya. Hallelujah. Kung ano pa po ang ibig sabihin ng sexual sins. Hallelujah. Sinasabi ng 1 Thessalonians 4:3-5 kung ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Hallelujah. Let us pray, mga kapatid, o dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat sa iyong masalita, Panginoon. Hallelujah, na pinaalala mo sa amin, O God. Hallelujah. Masakit man, Panginoon, pero kailangan namin tanggapin, O God. Hallelujah. Gaya ng isang gamot, Panginoon. Masakit man, O God, na dadapo sa aming mga sugat, Panginoon. Pero Lord, makapagpagaling po ito, God. At it will bring us into your kingdom, Panginoon. Tulungan mo lang kami, O God. Hallelujah. Alam ko, Diyos, Lord, na ako man, Panginoon, hindi karapat-dapat sa iyo, O God. Hallelujah. But thank you, Jesus, for loving us, Panginoon. Hallelujah. Na Lord, na hindi mo gusto na ang mga anak mo, Panginoon, ay mapunta sa dagat-dagatang apoy, doon sa walang hanggan, Lord. Hallelujah. Nakasama ng hayop, Panginoon, at ng bulaang propeta, O God. Hallelujah. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Ingatan mo, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Na lagi lamang kaming nakakapit sa iyo, Panginoon, kahit anuman ang mangyari, O God. Hallelujah. Hallelujah. Glory be your name, O Jesus, Lord. Salamat, O God, sa salita mo, Panginoon. Gaano man ito, Lord, na hindi man siguro magugustuhan ng iba, Lord, but hayaan mo, God, na mag-strike sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord, at sa aking puso, O God, Lord. To God be all the glory, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be praised, O Lord. I pray in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating mga kapatiran, Sir Linlin, nandito din. Si Ismael, sabi niya, si Ismael, nandito din siya. Thank you, Lord, sa mga pulong. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Sister Janet Exentos Kim, nandito po siya siguro sa Korea ni siya. Thank you, sis, for watching. Sabi niya, hello, sis. Yes, hello po, sis. Hallelujah. Dalaygon atong buhi nga Dios, nga niapod mo uban kanako. Hallelujah. Then, kinsa pa ni diri. Salamat sa atong buhi nga Dios. Sakit ang pulong sa atong buhi nga Dios, pero ato lang yung na to atong Ginoo nga Lord, sakit pero sige lang makapaayo sa ato ang mga kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. O mangayo ta og tabang sa atong buhi nga Dios, kay dili tao pa lang, tao ta mga igsoon. Dili ta manikin, may lang tong manikin kay bisag unsaon to. Dili gyud to sila maunsa mga igsoon. Sabi niya, ingon si Ismael, thank you, Lord, sa mga pulong. Ingon siya si Dandansoy na naapod siya diri, Salamat sa pag-watching. Si Michael Ledesma, amen. Good eve, kaast, amen. Hallelujah. Yes, salamat sa inyo, Ang tualang si Ismael, si Linlin, nandito po sila. Kinsa si Dejessa, ingon siya, because our body is the temple of God, right?
Amen. Amen. Yes, amen. Our body is the temple of God. Templo sa Dios, dili gusto sa Dios nga hugaw-hugawan ato ang templo. Ingon gani siya sa 1 Corinthians 3:16 to 17. Hindi ba gani niyo nalalaman na kayo ang templo ng Dios? Hallelujah. Ang sinuman nagibain ang templo ng Dios ay igigiba ng Dios. Hallelujah. Kaya hindi natin hayaan na masira, na mahugawan ang ato ang templo, mga igsoon. Kay dili mo puyo ang atong buhi nga Dios kung hugaw, no? Kanang tanan gipagbawal sa atong buhi nga Dios kay hugaw. Hallelujah. Dili lang ato lang pasalamatan atong buhi nga Dios. Amen. Salamat gang DJ sa Lord, sa imong gidugang gang. Hallelujah. Sis Mary Tarap unsa, amen, glory, hallelujah. So alas 2 na gid mga igsoon, dalay ko na ngalan sa buhi nga Dios. Salamat sa 17 viewers with me para ni sa inyo para ni sa tua nga pulong sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Sa 17 viewers, dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios. Salamat sa atong buhi nga Dios. Hallelujah.